Samtang nagapadayon kamo kag nagapabilin sa pagtindog mga igsoon, my task tonight is to introduce our beloved speaker. Almost kauban na nako siya sa sulod sa isa ka dekada. I count him as my father. I count him also as my mentor. Diri ko nakakaton mga kigsuunan sa disiplina. Diri ko nakakaton nga nakafocus sa buluhaton sa Ginoo. We know him that he is a man of generosity because he is a generous man. He is also a dedicated when it comes sa ministry. But wala pa da nagtapos mga kaigsuunan. His life gididikar niya sa pagpagamit sa Ginoo until the coming of our Lord Jesus Christ. Without any much ado, I would like to introduce to you our speaker for this hour. The man of God, he is our elder, at the same time our bishop, no other than a person of Bishop Ricardo Concepcion. God bless you, sir. Praise God. Let's clap our hands. Let us give him praise. Come on. Come on, children of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's good to be in the presence of the Lord. It's wonderful. You know, there is no such precious moment in the life of a person when he is in the presence of God. Amen. In the presence of God, there is fullness of joy. Brad, akong pangabayo ng aton operator, pwede lang ang padakadako ng bass. Juta lang gid. Padakadako lang juta akong volume. Praise God. I said, in the presence of God, there is fullness of joy. And you know, church, what the world is looking for right now is the real joy. Is the real peace. There are some confusion in the world today because what most of the people are now doing is they're just only having happiness, but they don't have that genuine joy in their hearts. There is difference when I say happiness and joy. In the world, there are many happiness because of so many happenings. But in God, there is joy in His presence. Come on, just one more time. Come on, just one more time. Praise God. Amen. All right. Hindi ko kamo pagpadugayon, mga kauturan. Magagadto kita sa atong teksto. Praise the Lord. Ang atong teksto, ang atong common verse, mga kauturan, makita natin ini sa John chapter 5, verse 1 up to 9. Pero magabasa lang ako, mga kauturan, sa gikan sa chapter 5, or no, sa verse number 5, number 4, all right? In this lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. Next. For an angel went down at a certain time, take note that word, certain time, into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made whole of whatever disease he had. Next verse. Now a certain man was there who had an infirmity for 38 years. Next. When Jesus saw him, take note that phrase, when Jesus saw him, lying there, and knew that he already had been in that condition for a long time, he said unto him, take note, it is Jesus who asked this question, do you want to be made well? Gusto kang maayo? And then next, when the sick man answered him, Sir, I have no man. I think this phrase is actually the very essence of
the theme of our affair for tonight, for this week, our camp meeting. I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I am coming, another step down before me. Next. Jesus said to him, rise, take up your bed and walk. Take note this statement of Jesus. Rise. This is a challenge. And this is the declaration. Rise and take up your bed and walk. All right. Let us just bow down our heads in just a moment for our prayer. Dear God, Lord, we thank you for tonight's privilege that we have, Lord, that we can not only worship you, as actually this is always our desire, O Lord, to be in a place where we could lift up your name and magnify your name. Our desire is to worship you, because that is the only way, Lord, that we can glorify your name. Lord, we thank you also for having this privilege that we can hear your words, Lord. And tonight we acknowledge that without the wisdom that comes from you, because our human understanding is very limited, that's why, Lord, sometimes we cannot really fully understand, Lord, your words. But tonight, I am just asking your favor, Lord. Please anoint me one more time, Lord. Use me to become your mouth tonight. And let my mind be your mind. And my heart be influenced by your Spirit. This is my humble prayer. With an expectation, Lord, that something great will happen in our midst tonight. I believe, Lord, you are the source of revival. You are the source, O Lord, hallelujah, of the fire, O Lord, that I believe tonight, O God, will come down and stir up our souls. In Jesus' name I pray. Everybody say, thank you, Lord. Magalingkod ka mo, mga kauturan. Praise God. Now, this particular chapter, in chapter 5, this speaks about the story of an impotent man, a paralyzed man. And according to the story, as what our preachers have told us already, that this man suffered his paralyzed condition for 38 years. You can just imagine how hard the situation of that man. He is totally paralyzed. Lain ang paralyzed kag kumatos. Sa mga medical terms, mas bulubudlay ang kumatos. Pero kung basihan nato ng sitwasyon, pag siling paralyzed, budlay gihapon. Nga man, hindi siya kagiho. And imagine, hindi ka makagiho, wala kasing mahimo for 38 years. Sister Christy, conforme kasi nga papungkoon ka lang sa sulod sa katuig, pungko ka lang, way kahimoon. Pastor, nakigimaras, conforme ka nga, paigdaon ka lang, pastor, way kahimoon, higda ka na lang, hindi ka kagiho, hindi ka pagihoon sa sulod sa katuig. Ako nagpati ko magigsuram sa pagtagaan, pagkag sa kamilyon, makaingon ka, grabe yan na po na. Panubunubo ilang, usala kasi man na, sokol ko. Pero kisa katuig, marag lisod na kayo. Kaya nga naman, basig madayunan ba? Meaning, lisod kayo sa katanga di kaliho? Ha? Kuna-una ko ninyo? Mo itong gina-emphasize ni Pastor Jumar kagabi. It's hard to imagine. But the fact is, he was suffering this kind of sickness for 38 years. And don't you know, church, sometimes ang kalibutan, wala sila kayo ka-insindi, wala sila kayo kahibalo, bisan pa sa ato mga Kristohanon. Ngayon yung mga problema, mga kasakitan, kung ano pa nga mga kabugatan sa itong kabuhi, mga kauturan, although lain-lain ang degree, kag lain-lain ang period of time sa atong suffering, pero ang matuod kung atong tanawon ang ginasaysay pirmi sa Bible, like for example, ang woman who has an issue of blood, 12 years, and then this man, 38 years, meaning perti kalawi ka ba pag-antos, no? Amoy ni, mga kauturan, ang kaimtangan sang tao nga sa kalibutan. Amoy ni, ang kaimtangan sang tao nga wala makakilala sing lubos sa Diyos. Tandaan nyo ini,
Sa aton mga problema ka mga kapaitan, malawig katama. Posible isa ka tuig, 2 ka tuig, 5 ka tuig, or 10 years ka nagantos. Pero hambalan ta ka, once nga makilala mo ang Ginoo, hallelujah, pasaligon ta ka sa Diyos. Isa lang ka segundo. We suffered for many years of whatever form of sickness and diseases. And we suffered many years of whatever forms of problems we have. But I will tell you, in God, it is just but a split of a second. Glory to God. Now, makita natin diri una, emphasize ko anay, nga sa sining nga istorya, aton diri makita sa verse number 2 and verse number lang. Alright? Verse number 2 and verse number 3 sa chapter 5. Una gid nga makita naton, pamati ka mo si Mayo. Sa kada pangitabo sa aton kabuhi, may lugar gid ang Dios nga ginabuot. God has always His own chosen and designated place for His people to experience the supernatural. Hindi sulagma nga nakakadto ka sa simbahan. Hindi sulagma, mga kauturan, nga nakakadto ka sa isang kalugar nga diin nakilala mo ang Ginoo. Hindi sulagma nga suno pa sa imong testimony, salamat nga nakabaton ko sa Ginoo, nakabaton ko sa kalawasan, tungod kay nakasimba ko, nakakadto ko sa nga lugar. I will tell you, church, pag ang Diyos may ginadisenyo sa imo kabuhi, may lugar gid siya para sa imo. Hindi pwede, mga kauturan, nga ang Diyos magahimo sa kung ano nga butang, nga wala sing insakto nga lugar para sa imo. Kagamalan ta kamo, amo ning problema subong sa kalibutan. Bangod kay sa madamo kayo mga problema nga nagadangat sa kalibutan, ang mga tao nagadaang-daang, kay wala sila makabalo, kundiin ang insakto nga lugar para maangko nila ang ilang ginapangita kag ginandom sa kabuhi. Apang salamat sa aton nga mga tumulo o mga anak sang Dios. Praise God, although sometimes nagasuffer man kita, but we thank the Lord that God has always had a place for us where we could experience the supernatural of God. We thank God that we have a church. Akong suliton salamat sa Diyos nga may simbahan ta. Yes, I believe with all of my heart. I am also agreeable. I will not disagree on some of the points that some of our preachers told us that God can perform miracles anywhere. I believe that with all of my heart. I'm not in contradiction with that. But in so far as the proper place where God can perform miracles in the life of anybody, there is only one place nga ginahambal sang Ginoo, and that is the church. Come on. Come on. The church is the only place not only that you could know God and you can have the assurance of your salvation, but it is also the place where you will be nurtured by His Word, where you could be used for His glory, and where you can experience, hallelujah, the supernatural, and you can experience on how God will care for your soul. Ang tao nga luwas sa church, ang mga membro, ang mga katawan sa Ginoo nga wala pirmi sa church, wala nagahatag sinda ko importansya sa lugar nga ginpadala sa isang Dios, maging miserable ang iyang kinabuhi. Hallelujah. I will tell you, I'm not judging, I'm not trying, I'm not bragging myself to judge you, my brother, but I just want you to understand that there is a place where God can work out in your life, and that is the church. In Jerusalem, there is a place where the people gathered and waiting for the angel, diba? To stir up the waters in order for them to experience the supernatural. In that city, Jerusalem,
there is a place called Bethesda. Anong giambal Pastor Jomar kagabi? Anong kahulugan sa word nga Bethesda? A house of mercy. Hindi ni repetisyon sa, hindi ni kayo sulit-sulit, pero may punto kung gusto i-drive out. Why ka mo makautunan ka notisya? Nga dapat ginyo ni pasalamatan. Nga may church ka mo, nga may church ka mo diin ka mo nabilong, nga gindala ka mo sa Ginoo. Kay na galing nga lugar, inang church is a place of mercy. Gapasalamat ko sa mga Kristohanon kag tumulo nga kung may mga problema sila, kabalo na sila kundiin sila makanto. Kasubo kon kaysa makauturan. Kagamo ining problema kon kaysa. Nga instead ang imo problema kon tani masulbar na. Instead kon tani ang Dios manimuhat na sa imong kinabuhi. Ang problema kay nagkanto pa ka sa iban nga lugar. Kag ang pinakasubo kay ang lugar gikantuan mo is the wrong place where you could not experience the move of God in your life anymore. I will tell you my brother, kung gindala ka sang Dios sa lugar, di inexperyensahan mo ang gahom sang Dios. No matter man sa mga circumstansya, no matter man sa mga problema, you need to stay in that place because that is the right place for you. Amen. That is in verse number 2 and verse number 3. And then, one thing more. In that particular story, we see that in verse number 4, God worked out in the life of that person in His own perfect time. Let us read verse 4. Verse 4. All right? The Bible said, "For an angel went down at a certain time." Take note that word, a certain time. Although in this verse, the one referring in this verse is the angel. Am I right? The angel. Now, may duhag application ng angel. Sa una, kung magsiling ka angel, ang iya sina nga nag-represent ina diretso sa mga angelic beings. Pero sa karon nga panahon, pwede mahimo nga may double application ang angel. Pwede mga angelic beings, kag pwede matawag ang angel nga servant of God. Now listen to me. Before God will do something miraculous in your life, He has always had a man to be used. Take note on that. Wala kamo kung kaisa nakabalo nga ang effort sa inyong mga pastor, ang mga pangamuyo sa inyong pastor, ang mga pagpangamudlay sa inyong mga pastor, mga kauturan, resulta ina, kag ebidensya ina, nga ang Diyos nagagamit gid sa permisang tao sa insakto nga panahon niya para sa imo. Ang Diyos matod gamanan, we know that one of the attribute of God is that He is omnipotent. It means God is so powerful. When I say powerful, it means He can do anything He wants. But think it over. When we talk about caring for somebody, when we talk about salvation, when we talk about helping others, have you noticed nga ang Diyos wala nagadirect sa imo? May mga panahon gid matod nga nagadirect, mga unusual na. Pero kalabanan gid ang Diyos, may ginagamit nga mga tao para ligunon ka. May mga ginagamit ang Diyos nga tao para giyahan ka, para instruksyonan ka, para tudluan ka, para encourage ka. Kagina nga mga tao nagapangamuyo sa imo. God has always had a man to be used in every age in order that the purpose and the will of God will serve accordingly. Kaya sipa bala ang Diyos gamana nga hindi naman natin luwas ang tanan, Ritso. Pwede siya. Kamataran luwas. Oh, di, tapos na. Nga
magamit pa man siya. Mga servants, kaya mo ning pagis ang Diyos. Kag madamong una maghangop sini. Come on. Alright. Now take note, sa sining verse, mga kauturan, ang Diyos may ginagamit. O galing sining verse, makita mo angel. Pero sa nasaling ko na pwede, madouble application. Sa panahon natin subong ang ginagamit siyang Diyos, mga kauturan, mga alagad na niya. Tanawa, ang paggamit siyang Diyos sa iya mga alagad, sunogid sa iya, come on, sunogid sa iya, disenyo, kag panahon. Hindi maging effective ang imo kabuhi. Hindi maging effective ang imo ministry. Hindi maging effective mga kauturan ng aton mga pagtinguha. Kung ano man nga mga pagtinguha. Kung kita mga kauturan nagauna sa panahon sa Diyos. Kag nagahimo nga sa aton kaugalingon nga disenyo. Pero hambalanta ka, bisan ano pa nga mga dalagko ka mga challenge sa ministry mo, bisan ano pa nga mga kabudlayan nga ginasugubang sa ministry mo, kung gidisenyo ka sang Dios, kag magasunod ka lang sa insakto niya nga panahon, makibot ka lang mga utod, makibot ka lang mga uturan. Kag makita mo kung paano ang Diyos nagagiho. Makita mo kung paano ang Diyos, mga uturan, magapamuhat sa imong kinabuhi. Kag makasiling ka, Lord, thank you so much. Ang Diyos, hindi siya makautan butigon. Nga kung magpromisa siya, nga i-bless ka niya, pero tandai, siya ang nagdisenyo, kag sa insakto nga panahon. Come on! So, man makita natin, mga kauturan. Now, ining tao diri nga sa diin nagamasakit. Sa verse number 5 or verse number 6, magadiretso ko. Nakitaan siya ni Ginoong Hesus dito. Kanami sa mensahe ni Pastor Jomar kagabi, siya niya, nga sa kadamo, nga amo gito. Nga mo gitong iyan nakita na yun ang impotent man. Di ba? Nga sa kadamo sa mga tao nga nagakinahanglan, nga amo gito ang kikatuan sa Ginoo. Kagang kanami mga kauturan, ari diri sa verse number 6, ginpamangkot siya sa Ginoo. Sila yung Pastor Jomar kagabi, hindi iya kilala ang Ginoo. Kung ang isa ka tao, nakakilala sing lubos sa isa ka tao, kag sa iya nga pagkilala, nakabalo siya nga inang tao may poderoso, pagpamangkot, siyempre ang sabat siya, sigurado. Anong mahambal niya sa kung galingon? Kasalig ko siya mo, sir. Diba? Kung bisan ano ihambal mo, sir, pati ko. Kaya di kakilala kay. Pero ang isa ka tao nga wala kakilala, sinang tao nga mapamangkot, daw magduwa-duha pa. 38 na ko katuig, di galubog niya ikaw, sabad-sabad pagkadiri nga ipakumpul pangutanon. Kita gyud kang way gahakwat nako. Di ba mo na insulti niya? No one. There's no one nga mohakwat nako og motagbong sa tubig. Pero ang kanami magaigsunan amoy ni. Bisan ini nga tao wala makakilala sa Ginoo, pero sa verse number 8, sang pagpamangkot sa Ginoo sa iya, kag paghimo sang challenge sa Ginoo sa iya, kag pagsugo na sa Ginoo sa iya, nga magpanghimo siya sa iya ginagdaan, magtindog kag maglakad. Salamat mga kauturan, nga ini nga tao wala sing madamo pa nga questions, wala na sing madamo nga pangduha-duha. And I will tell you, church, listen to me. God in His perfect time, hallelujah, the moment that God will begin to work out in your life, and then you will only go with the flow without any questions, without any hesitation. The moment that God will challenge us, and then we will accept it without any questions, I will tell you that would be the time that God can perform miracles in your own life. It's hard for God to do something to those people who are always doubting, who are always questioning.
It's hard for God to do something, to do miracles in the life of those persons. But we need to thank the Lord that tonight, this paralyzed man for 38 years, the moment Jesus Christ give him the challenge, the moment Jesus Christ command him to do these things without any hesitation, the Bible tells us, nagtindog siya. I will tell you, ang milagro, mga kauturan, ang mga butang, ng mga imposible, matabo sa imong kinabuhi, kung mag-akseptar ka sa challenge. Makita naton, ang kabuhi sila nga tao, may kabudlayan for 38 years. Pero pag-akseptar niya sa challenge, in just but a split of a second, na-experiensya niyang milagro, na-experiensya ng supernatural. Why? Because he trust and believe on the Lord Jesus. So, muna nakita na to, no? Introduction pa lang to. So, sa akong introduction, amo tong senaryo. Ang inistorya sang John chapter 5, verses 1 up to verse number 7. Now, ano ang aton application sini sa subong? Sa subong nga panahon, hambalanta ka mo. Kung ibalik ko ang akon pangunahuna sa aton mensahe nga nagasiling, does someone care? Ang ini nga tema, does someone care? Isa ka butang para sa akon nga nagahatag ini sang kadako nga challenge sa kada isa sa aton sining gabi. Nga ini nga challenge, kung maintindihan ta lang, kag mahimo, makita mo man kung paano maghimo milagro ang Diyos sa imong kinabuhi. Now, ang word nga care, nagakahulugan ini, mga kauturan, ang paghatag sang, ano ning concern ganit sa Binisaya? Kabalaka, much concern or passion of doing something which is very necessary. This is the word care means. But silingon, pag siling diri, sa atong tema, does someone care? Ginaparealisar kita nga mga tubuluo, nga may butang kita nga dapat binagbinagon. Kag kung mabinagbinag tana, nagakinanglan na sa aton focus kag attention, concern, kabalaka, kag passion sa paghimo sa kunarman nga butang nga ang Diyos mahimaya. Hambalanta ka mo, diri na ko makasulod sa kon mensahe. Ining natabo, sining tao makuturan, ang naangkon niya is only the physical healing. Hambalanta ka mo, bisan ihatag ko pang tanan ko nga ginansya sa akon project. Of course, upod ang gugma. Pero kung inang mga tao nga ginatagaan ko, hindi makakilala sa Ginoo, kag wala nakaangkon sang kaluwasan, way kapuslanan ang linibo nga ihatag ko sa ila. Naghatag ako tungod sa akon pag-care. Pero ano gid ba lang dapat aton i-care? Ano gid ba lang aton dapat insidiyon sining gabi nga dapat hatagan ta sing kinahanglan seryosong atensyon. Ining palamang ko tanon nga nagsing, does someone care? Para sa ako na mo ini, kung ako kuhaon ang isa kabahin, tapos ko nagatag sa inyo sa introduction, sa sining bahin, gusto ko dalo ng inyong mga atensyon. Nga ining kalibutan nga aton subong ginapuyan. Ang presente nga kaimtangan subong sa kalibutan nga aton ginapuyan. Suno pa kay Apostol Pablo mga kauturan. Diri sa 1 Timothy chapter 3, I think, verses 1 up to 15, siling diri ni Apostol Paul, we are now living in these perilous times. Perilous times, mga kauturan. Kung magsiling kita perilous times, mga panahon nga hindi basta-basta. Mga panahon, mga kauturan, nga yan, subong daw uki-uki pa, pero mag-abot gid pagid ang mga panahon, nga aton kaimtangan maglisod na.
medyo mabudlayan na kita, mga kauturan, makalanguyos nga mga tion, ang mag-aabot, mga inigugma, tungod masugot kita kag hindi. This world where we're living in right now is going to its destruction for the reason that this world is not our home. God is preparing us a place in which, mga kauturan, na mo inigid sa niya sa aton. Salamat lang ta nga nagakabuhi pataas ng kalibutan kag naka-enjoy pa sila mga butang. But I will tell you, ini nga kalibutan hindi ini aton puluyanan. Bay puluyanan ang Dios para sa aton. Kag ini nga kalibutan nga aton subong ginapuyan, bisan ano pa naton nga pagpaninguha. Yes, maayo nga nagapaninguha ka, naka-enjoy ka man sa mga blessings ng Dios. Pero ang balanta ka, mga kauturan, nakabaluta tanan nga ining kalibutan nagapadulog na sa katapusan. Hindi ta mabaluan ang mga ginutlo sa mga panahon kag mga oras. Kag wala bala kamo kabalo nga samtang naglangkat ang panahon sa kalibutan, madamo nga mga kalag nga nagaulat sa aton. Sining kaluwasan nga aton angkon. Hallelujah! Nga sa din, kung aton talupagton, mga kauturan, ang mensahe nga nagasiling, do you really care for those people? Suliton ko, we are now living in a very crucial moment in our life. We don't know, as we begin to examine the Bible, in the book of Matthew, in the book of Daniel, in the book of Revelation, hallelujah, we know that Bible prophecies, almost of the Bible prophecies are now coming to its fulfillment. And the only thing in which I believe this is the final culmination of the times, according to Matthew chapter 24, verse 13, is the preaching of the gospel. When the preaching of the gospel is finished, then the Bible tells us that the end shall come. But before this gospel shall finish, you must think it over right now, young people, that you have still your relatives, you have still your brother, you have still your mother, you have still your father, that they are not yet been saved, and you are responsible for them to tell them about salvation. The dying world today is in need of the gospel. If we really care for something natural, I'm talking about material aspect, please, kinahanglan magkita mag-care sa mga kalag nga adlaw-adlaw nagkakapatay nga wala sang Kristo sa kabuhi. Sang dito kami makaturan sa Balanban. Samon project. Bahala na mag-alas 9 magsugod ang obra. Hindi kami mag-obra. Kung hindi kami mag-Bible study. Nagakatingala sila, Pastor, perdi ka sila kay mag-alas 9 na, alas 9:30 pa. Pero ang balakon sa ila. Inahatag lang ni sang Diyos ako nga temporary nga blessing, balusan ko ang Ginoo. Sa pagdumdum nga hindi kusika ng panahon. Kada tao makauturan nga amon mamit. God is my witness. Pastor Sina is my witness. Some of our brothers in the Lord, like Pastor Abraham and some others, they knew makauturan sa amon passion, sa amon concern. Praise God, nagasacrifice kami, bugtaw aga pa. Pagkatapos ka Bible study, ka devotion. Kaya nga mo nando makautunan mo hindi lang kami concern sa mga blessing material. Ang pinaka-concern na mo namang kalag sa mga katauhan. Kaya ako nagapati makautunan, the more nga may concern ka sa kalag, the more nga may passion ka sa kalag, the more ka i-bless ang Ginoo. Nagapati ko ngayon mga blessing nga ginbutang ginatag sang Diyos, subong particularly sa kong kabuhi. Blessing ini kaya nakakita ang Diyos. Nga akong handom gamiton ini sa ministry. Nga akong point sa sininga gabi. Ang dapat naton kabalakan, ang dapat naton i-care among spiritual aspects ng tao. In the book of Luke, dahil ako magka-conclusion, nagambal ang Ginoo diri.
Selling niya, the field is wide and ready to harvest. But the laborers are few. I want to repeat again. This world where we are living in right now is going to its destruction. We are now living in this dying world. Whether we like it or not, this is the fact. This is the truth in the Word of God. This world is being prepared to be burned by fire, according to Apostle Peter. And we know that those persons who do not have the assurance of their salvation are the candidates to be burned in the lake of fire, to be burned in that fire or of that fire on the day of judgment. So just think it over. Perhaps one of those nga kandidato nga sulugon sa kalayo is your brother, is your sister, is your mother, your loved ones. Come on, young people, just think it over. Tugutan mo bala, mga uturan, ngayon na sila, nga mga mahal mo sa kinabuhi, magkalamatay nga wala sing paglaom sa kaluwasan. Ang Diyos nakatag-warning kay Ezekiel, nga mabasa natin sa Ezekiel chapter 3, verses 16 up to 21, siling sang Ginoo kay Ezekiel, Ezekiel, kung imo pagasugiran ini mga taong makasasala, kag niyan maginulsol sila, makangop sila ka maginulsol sila. Siling sang Ginoo, biskan do ano sa ila ka makasasala, maluwas sila, kag ang ilak mga kalag, hindi ko pagsukton sa imong mga kamot. Pero siling sang Ginoo kay Ezekiel, kung hindi mo sila pagsugiran, come on, if you don't have that kind of care, if you don't have that kind of passion and love for the lost souls, siling sang Ginoo, pag mapatay ini nga makatauhan, biskan isa lang sa ila, posible pariente mo, posible mama mo, posible papa mo, pagasukto ng ila dugo sa imong mga kamot. Busa sa siling nga gabi, ang pinaka-importante nga i-care amo ang kaluwasan sa aton mga loved ones, ang kaluwasan sa aton neighbor. Hallelujah! Kabisan maayo pa sila sa balatian, pero kung hindi sila makabaton kaluwasan, huwag kapuslan na ng kayuhan sa ilang mga balatian. Bisan natagad pa sila sa mga material nga butang, pero kung wala sila kaangkon sa kaluwasan, huwag kapuslanan ang mga material nga butang. The Lord is making the challenge tonight that the field is now ready and white to harvest. But He is always challenging for somebody who does really care for the lost souls. Laborers who are willing to sacrifice. Laborers who are willing to give his whole life for the cause of the gospel. Laborers who has that passion for the lost souls. There are thousands of souls dying today without Christ. And we know, surely, we know their end. Oh, we can just imagine their cry, hallelujah, their agony. If you can hear their agony because of the pain, hallelujah, because they are being tormented in that place. What kind of person you are right now? What kind or what conscience you have right now that you cannot imagine the pain of your relatives. You cannot imagine the pain of your father. This is not the high time, young people. Praise God. Sili nga Ginoo Lord, hindi ko gusto nga matapos ini nga camp meeting nga hindi ko magpagamit sa imo. Hindi ko gusto, Ginoo, nga matapos ang akong kinabuhi nga hindi ko magpagamit sa imo. Yes, I know may mga kabudlayan, Lord, but I am here, God. I am here, Lord. Here I am, Lord. Here I am, Lord. I want to ask you this question as I'm going to end now. Does you really care your loved ones?
Does you really care your Father? Your loving Father who loves you so much? Yes, perhaps you can say that my father is good. He has a good reputation. It's good. We appreciate that. But how about salvation? May kaluwasan ba na siya? Kung siya maayo, maayo na. Okay na. Pero ang pagkaayos ng tao is not enough kung wala siya kaluwasan. Please. Please. Sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, batama ang gisulti sa atong preacher. Do you really care about the salvations of other? Mauni ang pangutana nga dapat nimo sulbaron, mga igsoon. Maybe nag-enjoy ka sa blessing, sa mga pagpagkamaayo. Maybe you have a calling nga nag-pray ka, Lord, use me for your glory. But it is time nga ang calling mo maigsoon, pamatud-an mo nga galamiton ka sa Ginoo. Pamatud-an mo nga aduna kay bunga sa pag-alagad nimo sa Dios. Samtang nagataas ang imong kamot, igsoon, dili nato putlon ang presensya sa Dios. Tungod ang nagpalig-on nato, igsoon, mao ang gahom sa balaang Espiritu sa Dios. Because without the Spirit of God, di ka makalahutay sa imong pagpangalagad sa Ginoo. That's why, if you wanted to care someone, if you wanted to care somebody, first into it and be sure nga imong gi-care mismo ang imong kaluwasan. Kitang tanan maga-worship sa Dios. Kinang tanan magadayaw sa Ginoo. Tungod amo ni ang ginapangita sa Dios, mga kauturan. Ang kalibutan karon naga-celebrate buwas nga adlaw sa pagkapatay sa Ginoo. Apan sultian ko ikaw, wala na patay ang Dios. Because we feel it. I can feel it in my heart. I can feel it in my mind. I can feel it in my soul. I can feel it. Come on. Gamita ang imong baba sa pagdayaw sa Dios. Hallelujah. By the authority of the words of God and by the power of the name of Jesus, speak in tongues as the Spirit will give the utterance. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. That's it, that's it, that's it. That's it, that's it. Hallelujah. Katong walay balang Espiritu Sasyam. Hallelujah. Sama sa gihimo sa Dios, nining taong masakiton. Kita tayo to you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I give myself to you. This is our humble prayer tonight.
Use me for the salvation of my family. Use me for the salvation of my relatives. Come on, children. You cannot expect the moving of God unless you will not accept the challenge. There are a lot of challenges tonight, but the moment you begin to accept the challenge, I will tell you, God will do something great upon your life right now. Come on, son, accept the challenge. Begin to worship Him. Begin to lose yourself right now. Hallelujah. Begin to lose yourself right now. Oh, don't mind about the time. Don't mind about anybody. Don't mind about your surroundings. Come on, just focus your mind. Just focus your mind. Continue worshiping God. Hallelujah. Come on, children. Just one more time. Just one more time. Oh, God. Oh, God. Lord, let the wave of revival come down, oh God. We are so very thirsty of the wave of revival right now. We are, Lord, thirsty, oh Lord, of the living water. In the name of Jesus, I pray for the Holy Ghost. In the name of Jesus, I pray for healing. In the name of Jesus, I pray for victory. Oh, come on, just one more time. Lord God, for the moment.